Amen. Ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay patungkol po sa isa sa mahalagang paksa ng Ebanghelyo na itinuro sa atin ni Apostol Pablo tungkol kay Jesus at tungkol kay Adan. Alam niyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano hanggang ngayon ay puzzled kung sino ba talaga si Adan at ano nga ba talaga ang naging role niya sa buhay ng humanity. So, meron pa nga ako narinig ng mga kasabihan na bakit tayo nadamay sa kasalanan ng isang tao na si Adan? At bakit si Jesus ay naging tinatawag sa may Bible na the last Adam? At ano ba yung implikasyon, mga kapatid, ng ating kaugnayan kay Kristo? Tayo nga ba talaga ay may kaugnayan kay Adan? Yung unang Adan, at tayo ba ay may kaugnayan sa ikalawang Adan o the last Adam? So ang dami pong katanungan na dapat po nating isettle ngayong gabi na ito. At nangangailangan pa ba bukod sa kailang dalawa, meron pa bang kailangan na ibang Adan? So ang dami pong tanong, Kaya mahalaga po ito mga kapatid sapagkat ang dalawang Adan na ito ay mayroon pong malaking kaugnayan sa atin. Whether we admit it or not, whether we like it or not, tayo ay connected sa dalawang Adan na ito. At ngayon, mga kapatid, ito po ay patungkol, yung ating pag-usapan ay bahagi po ng Ebanghelyo na kung saan bakit may kasalanan, bakit may kamatayan, at bakit may kaligtasan. Ito pong mga katotohanan ito ay nakapaloob po sa kwento po ng dalawang Adan na ito. So ngayon, unahin po muna natin yung unang mahalagang uniqueness ng dalawang Adan. Si Adam o yung unang tao na nilikha ng Panginoon ay hindi lamang po siya yung unang-unang tao na nilikha ng Panginoon. Hindi lang po ganun yon. Siya po ay inappoint ng Diyos as the covenant head of the entire humanity. Kaya minsan yung tanong na, anong kaugnayan ko kay Adan? Lahat ng tao ay identified sa kanya. Okay? Kahit na ilang libong taon na ang lumipas, connected tayo kay Adan. Actually, itong ating katawan ay connected kay Adan. Itong katawang panglupa na ito. So, kaya nga lahat ng tao ay identified kay Adan. So, sa kanyang pagbagsak, kasama po tayo. Yung atin pong nakikita na mga kasalanan sa ating katawan, yun po yung bunga ng pagkakabagsak ni Adan. So, mamaya pag-uusapan po natin yan. Okay, si Christ ay dumating din bilang the last Adam or the second Adam, sabi ni Apostol Pablo. Siya po ngayon sa lahat ng mga believers, siya po ang tumatayo ngayon na the covenant head of the new humanity, sa new creation. So tayo ay naging united sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay, so mahalagang conception sa idea na ito ay yung si Adan ay sinasalarawan ng kanyang buhay yung disobedience. At si Jesus Christ naman, isinasalarawan yung pagiging obedience niya sa Panginoon. Okay? So, pinag-uusapan din po sa gabing ito, sa paksa na ito, yung kasalanan ni Adan at yung righteousness naman ni Jesus. Yung kamatayan na dinala ni Adan at yung buhay naman na dulot ni Kristo. At yung muling pagkabuhay. So, yan po yung mga kwentong nakapaloob sa pag-aaral po natin ngayong gabi. So, sa madaling salita, si Jesus ay dumating as the last Adam upang i-reverse yung mga error na committed ng unang Adan. Yung consequences ng kanyang kasalanan, yung kanyang disobedience ay hindi lamang ito kumalat sa buong sangkatauhan, kundi na ipasa ito from generation to generation. Okay, so kaya nga po dito po nakasalala yung tinatawag na spiritual destiny ng buong humanity. Ngayon,
pagtuunan po natin yung pagkakahalintulad, no, ni Adan at saka ng Panginoong Hesus at saka yung contrast nila. So yung pagkakahalintulad nilang dalawa, yung similarity nila ay pareha silang unique. Si Adam, the first man, and si Jesus Christ ay pareha silang unique in a sense na pareha sila na wala silang earthly father. Amen? Si Adam, siguro kung balikan nyo yung Genesis, pinorm siya ni God from ground. Kaya nga, yung pangalan na Adan ay soil. Okay? So, at doon din hango yung salitang humanity. Galing din sa salitang soil. So ngayon, ganoon din ang Panginoong Hesus. Siya po ay ipinanganak ng isang birhen, si Maria. So wala po siyang earthly father. Okay? So parehas po silang inappoint ng Panginoon as the covenant head of the entire humanity. Kaya nga lahat ng tao ay identified sa dalawang taong ito. Tatandaan po natin si Jesus siya po ay yung tinatawag po natin na dalawa yung kanyang nature. Hypostatic union, tinatawag po yan sa theology. So siya po ay both man and God. He is fully God and He is fully man. Okay? So, ito pong last Adam na to ay siya po'y walang kasalanan. No? Parehas sila, actually, kung titignan niyo yung kanilang pagkakalintulad, parehas sila na lumitaw sa mundong ito. So, yung unang Adan, nag-start siya nung wala siyang kasalanan. Innocent siya from sin. Until yung time na nagkasala siya. Ganon din si Jesus, no? Sa buong buhay niya, hindi siya nagkasala since birth. So, yun yung kanilang similarity at contrast. Ngayon, parehas, itong dalawang Adan na ito ay inilagay sa test. Yung unang Adan ay nag-fail kasama ang buong humanity. Yung huling Adam ay mananagumpay. Yung unang Adan ay tines sa may paradise and he lost the paradise. He turned the paradise into a wilderness. Kaya nga kung mapapansin ninyo no doon sa may kwento ng redemption sa Israel, nung hinango sila sa Egypt, dinala sila sa may Mount Sinai, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng wilderness. So yung wilderness na yon ay pinapakita doon yung kung ano na yung nangyari doon sa may paradise. Yung dating luntian, yung dating pinagmulan ng tao ay naging isang tigang na area, isang arid place, dry place. So yun po yung sinasalarawan na gano'n yung effect ng curse na dinala ng tao sa kanyang kasalanan. Okay. So ngayon, si Christ naman, naalala nyo sa New Testament, na tinest siya bago siya nag-start sa ministry niya. Nag-start siya, he was tested by the devil. Kung nare-recall ninyo yung mga early part ng gospel, siya po ay dinala ng Holy Spirit sa wilderness at siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. So, why wilderness? Kasi nga, yun nga po yung point na si Christ, ang mission niya, itong unang Adan na lost yung paradise, na itabo yung tao dahil sa kanyang kasalanan, itinaboy siya sa paradise, pero yung ikalawang Adan ay nag-start siya sa wilderness para ma-regain ang paradise pabalik sa humanity. Okay, actually iyan po yung isa sa mga major and accomplished ni Jesus Christ, na yung paradise regained or paradise restored, na ibalik tayo doon sa presensya ng Panginoon, representing the paradise. Okay, pangalawang contrast ng dalawang Adan ay yung in terms of righteousness, si Adan
nag-start siya, sabi ko nga kanina, nag-start siya ng innocent from evil, pero hanggang sa bumagsak sa kasalanan. Si Christ, wala siyang kasalang na-commit mula nung birth hanggang sa kanyang kamatayan. Siya lang yung tanging tao na nakalakad perfectly sa kalooban ng Panginoon. Wala siyang na-commit na anumang kasalanan o anumang lawlessness. Perfectly, siya lang yung the only humanity na lumakad doon sa perfect will ng Panginoon. So as a consequences ng kasalanan ni Adan, sa kanyang kasalanan, ay ang impact nito sa sangkatauhan ay yung kanyang fallen nature ay naisalin sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ang tao buhat noon ay naging oriented na sa kasalanan. Yun po yung effect ng kasalanan ni Adan. Kasi minana natin yung katawan niya eh. Yung katawan niya makasalanan. So, minana natin yung kanyang kasalanan, yung tinatawag na original sin. Ano po ba yung original sin? Yung tao gusto niya maging Diyos. Yun yung temptation ni Satan eh. Man wants to be God. Kaya nga kitang-kita niyo yan, yung effect ngayon ng kasalanan iyan sa ating lipunan ngayon. Ang mga tao, they acting like God. Sila na'y nasusunod. Ni-remove na nila si God sa eksena ng kailang buhay. Even sa government natin, kitang-kita natin yan. So yan po yung tinatawag na original sin of man. Na ipasa yun ni Adan sa lahat ng sangkatauhan. Ang tao, siya na'y nasusunod. Oriented na yung tao sa kasalanan. Prone to sin. Alam nyo ba yung tao, kahit makita mo yan, edukadong tao yan, it seems na para bang hindi makakabasag pinggan, pero pag iwan mo yan, wala nakakita, pag nagkaroon ng pagkataon sa kasalanan, gagawin niya yung isa sa katuparan niya kung ano yung silakbo ng kanyang laman. Ang tao sinful na siya, buhat pa nung bumagsak ang tao sa kasalanan. Sinful na siya, yun na yung kanyang tendency, yung magkasala. Wala na siyang capacity na makabalik sa Diyos, maliban na ang Diyos ang mag-drawback sa kanya, pabalik sa kanyang sarili. So ang tendency ng tao, buhat nang siya ay nagkasala, palayo siya ng palayo sa buhay na Diyos. Wala siyang kakayanan na makabalik sa Diyos. Yan po yung implikasyon ng kasalanan ni Adan na minana natin sa kanya. Kaya ang tao palayo ng palayo yan eh. At iyon yung effect ng kasalanan. Ang ilayo ka kay God. Yung magkaroon ng separation. Okay? Kaya nga ang impyerno, yan yung pinaka-ultimate na punishment eh. Yung total separation na sa Diyos. Okay? So ngayon, si Christ naman nagtagumpay. Ano yung result ng tagumpay ni Christ? Dahil sa kanyang paglakad sa righteousness and obedience sa Panginoon, yung cycle of sin sa buhay ng tao, nawasak yon. Ang ibig sabihin, ang tao lumaya siya from the bondage of sin. Na-break yung cycle of sinning eh. Kaya nga ang tao, without Christ, ay hindi siya kailanman makakawala sa bondage of sin. Yun yung tinatawag na cycle of sinning sa buhay niya. Hindi siya po pwedeng makahulagpos doon. Ano man ang gawin niya, apart from Christ. Kaya nga tayo na mga born again, alam nyo ba ang implication ng ang resulta ng ginawa ng Panginoong Yesus sa atin? Na break yung cycle of sin. Huminto yung paghabi ng kasalanan. Yun yung effect ng kanyang atoning work. At ang Holy Spirit ay sinugo sa atin upang i-apply yung mga benefits na yun na meron tayo kay Jesucristo. Lumaya tayo. Tatandaan niyo po yan. Isa yan sa pinaka-heart ng ministry ni Christ, to break the cycle of sin, to set us free from the bondage of sin. Typified yan nung panahon nila Moses, nung sila ay slave ng Egypt. Diba? Si Moses ang ginamit ng Diyos na instrument upang palayain ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin doon po kay Pharaoh. Si Pharaoh, sa Old Testament, nire-represent niya si Satan. At yung mga Israel doon sa Egypt as slave,
picture po natin ngayon yon. Tayo din ay slave din ng kasalanan. Okay? So si Christ, dumating siya upang i-break yung bondage of sin. I-break yung cycle of sin sa buhay natin. Doon lang po tayo nagkaroon ng kalayaan. There's no such thing as freedom apart from the work of Christ on the cross. Tatandaan niyo po yan. Ngayon, ang isa sa napakaganda na inaccomplish ni Christ sa cross, siya lang yung perfectly na lumakad sa word ng Panginoon. Tinayuan niya talaga yung salita ng Panginoon. Si Adam tsaka si Eve, isang temptation lang, isang kasinungalingan lang ni Satan, bumigay na kagad sila eh. Hindi nila tinayuan ang salita ng Panginoon. Yung truthfulness and trustworthiness of the Word of God. But si Christ, kitang-kita naman ninyo sa may panahon ng temptation. Ang daming assault ni Satan, ang dami niyang kasinungalingan, kung paanong tinempt ni Satan si Adam, ganun din, tinempt niya rin si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, tinayuan niya ang salita ng Panginoon hanggang wakas. Nakita niyo yung dialogue, makikita niyo sa may Matthew chapter 4. Yung, yung sabi ni Satan sa kanya, turn this stone into bread. Sabi ng Panginoong Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. So tinayuan niya ni Jesus Christ. At yung tagumpay na yon ay napakahalaga nun para sa atin mga kapatid. Kaya tayo ay makakaasa na rin tayo na sa tulong at habag ng Panginoon ay matatayuan din natin yung the same stand. Kung sinabi ng pinangako yan sa may book of book of Romans, and soon tutulungan tayo ng Panginoon na i-crush din si Satan under our feet. Tutulungan tayo ng Panginoon sapagkat siya mananagumpay, tutulungan din tayo ng Panginoon na magtagumpay over Satan. Okay? So, sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. Tayo, by no means, hindi natin kaya. By ourselves. Kaya wag tayo magmamayabang na kayang-kaya natin si Satan porque Kristiyano tayo. Hindi po ganun yon. We only live by the grace of God. Amen? Ma-overcome lang natin ang enemy through the grace and power of our Lord Jesus Christ at yung pangahawakan natin yung kanyang mga salita ng may buong katapatan. At iyon po yung tagumpay ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Okay. Kaya nga, ang inaccomplish ng Panginoong Yesus ay yung tinatawag na reverse, great reversal. Na-reverse yung lahat ng error committed by the first Adam. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, sa katawan na ito ni Adan, na taglay-taglay natin magpahanggang ngayon, ay naibigay na yung verdict of death. Yung decree, na-decree na ng Diyos yung kamatayan sa laman na ito, sa sinful flesh na ito. Kasi itong katawan ni Adan, sabi nga ni Apostle Paul, sa discussion niya sa Romans chapter 7, ang katawang ito ay sold out into bondage to sin. Okay? Kaya nga na-decree na ang kamatayan dito sa sinful flesh na ito. In Adam, ang ibig pong sabihin, in Adam, all must die. Kaya nga tayo, dahil kahit na tayo mga Kristiyano pa, yamang tayo ay nandito pa sa may katawan na ito na makalupa, makasalanan, ang katawang ito ay destined na mamatay. Kasi sinabi po yan sa Job, na hindi niya po pwedeng lagpasan. The number of his months is with you, and his limits you have set, so that he cannot pass. So hindi natin po pwedeng lagpasan kung ano yung dinetermine ng Diyos na haba ng buhay natin. Okay? Mamamatay at mamamatay tayong lahat. Kasi nasa katawan tayo ni Adan. So, yun po yung effect ng failure ng unang Adan. So, minana natin yun. At sinabi rin sa Hebrews chapter 9 verse 27, in as much as it is appointed for men to die once,
and after this comes judgment. Ang ibig sabihin, mga kapatid, there's no hope dito po sa tinatawag na Adamic flesh na taglay-taglay po natin. Wala pong pag-asa rito. Diba? Ito pa naman yung mga, tignan nyo yung mga tao, yung mga unbeliever. Pinagmamalaki nila yung flesh nila. Pero tayo as Christians, ang ipinagmamalaki natin ay si Christ na siyang namatay para sa atin. Okay? Kasi ang flesh na ito, without the gospel, without the work of Christ, this is doomed for destruction. Ang sin ng laman na ito, sabi nga ni Jeremiah, no, sa may chapter 17, is beyond cure. Talagang wala nang lunas yung sakit ng laman na ito. Makasalanan talaga. Prone into sin. Kaya nga napakahalaga yung gospel na maintindihan nating lahat, mga kapatid. Sabi po sa may 1 Corinthians chapter 15 verses 21 to 22, for since by a man came death, si Adan po yun, and by a man also, si Jesus Christ yun, came the resurrection of the dead. For as in Adam all die. So, yun po yung verdict of death na sinasabi ko sa inyo kanina. Decree na ng Diyos at hindi natin po pwede yung baliin. Walang sino mang may kapangyarihan na baliin yung decree ng Diyos na mamamatay lahat ng may kaugnayan kay Adan. Kaya dapat, mga kapatid, ay maintindihan natin yung gospel. So, ito po yung gospel. So, kung papaanong kay Adan ang lahat ay mamamatay, ang lahat naman na kay Kristo ay mabubuhay. Yun po yung ebanghelyo. So, nagkaroon ng great... Ang error ni Adan ay wala po itong katapusan except kay Christ. Kay Christ lang na-reverse ang lahat ng error na dinala ni Adan sa ating buhay. Okay? Doon lang mare-reverse ang kamatayan. Kaya, mahalaga, mga kapatid, na naiintindihan natin ang gospel. Hindi lamang yung dumadalo lang tayo ng church, and then makikinig tayo ng preaching, then uuwi tayo nang wala naman tayong naunawaan. Intindihin natin, mga kapatid, ano ba talaga yung sinasampalatayan natin kay Kristo? Minsan marami akong kilala na mga Kristiyano na naniniwala lang sila kay Jesus Christ, hanggang ganun lang. Tanungin mo naman sila, sino ba si Jesus? Ano ba yung inaccomplish niya sa cross? Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung ginawa niya para sa atin? So pagdating na sa mga puntong iyon, blanco na. Sana, mga kapatid, hindi po tayo ganon. Sana, kapatid, hindi po tayo kabilang sa mga tao na ignorante sa gospel. Unawain po natin yung context ng ating pananampalataya. Si Christ po, isipin nyo, no, yung tanong na bakit kinakailangan pa siyang magkatawang tao? Bakit pa? Is it necessary na magpartake siya ng flesh tulad natin? Di ba mayroon nga tayong naririnig na sabi ng ibang na why not na patawarin na lang yung kasalanan ng mga tao? Hindi na kinakailangan magkatawang tao pa si Jesus at mamatay para sa kasalanan natin. Why not i-announce na lang ng Diyos na lahat ng kasalanan ng tao forgiven? Bakit hindi na lang ganun? Mga kapatid, kasi kailangan actually yung sagot doon ay multifaceted. Ang daming purpose. Isa lang po itong pinag-uusapan natin. Bakit kinakailangang magpartake ng flesh si Jesus Christ? Ay dahil gagampanan niya yung role ng second Adam. Kinakailangan ma-reverse niya yung error ng unang Adan. Isa po yan sa mga mystery kung bakit si Christ ay nagkatawang tao. For the purpose of reversal ng error committed by the first Adam. At dahil nga ang tao ay nangangailangan ng identity sa kanyang head, sa kanyang representative, kung papaano tayong associated kay Adan, tayo naman na believer in Christ ay naging identified din sa kanya.
Amen. Lahat ng identified kay Christ, lahat ng believer sa Kanya, ay kung ano yung tagumpay niya sa cross, ay naibigay yun sa atin. Isa na po ito, nabuhay tayo. Bagamat tayo, mamamatay pa rin tayo kasi nandito pa tayo sa katawan ni Adan. Pero hindi po yun ang end natin. Kasi si Christ sa kanyang muling pagbabalik ay bubuhaying mag-uli ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Kung papaano siyang namatay at muling nabuhay, lahat ng kanya, na may naka-identify sa kanya ay mamamatay din at muling mabubuhay tulad niya. At tayo ay hindi na mamamatay magpakailan paman. Tayo ay mag-share, uulitin ko po, tayo po ay mag-share ng kanyang glory. At yung glory na yan, ang ultimate inheritance ng bawat mananampalataya. Importante po yan sa atin mga kapatid. Okay? So kay Christ, tayo na mga nananampalataya sa Kanya, tayo ngayon ay ibinilang na sa new humanity. New creature. Kasi yung old creation ay fractured na by sin. Heavily damaged, beyond cure ang old creation. Kaya necessity yung new creation. Kaya dumating si Christ para i-usher yung new creation na kung saan tayo ngayon ay kabilang na. Hindi na tayo kabilang mga kapatid, mga kapwa ko Kristiyano. Hindi na tayo kabilang sa old humanity. Ito na lang nalaman natin. Pero tayo ngayon ay kabilang na sa new humanity, sa new creation. Mahalaga po yan kapatid. Kasi minsan sa atin ang tawag natin sa sarili natin, born again. Tama naman po yun eh. Yun po yung sinasabi ng Bible. Pero tanungin mo, anong ibig sabihin ng born again? Hindi ba paliwanag kung ano yung born again? Minsan, mali pang pagkakaintindihan sa may born again. Akala mo ikaw yung nagbabago ng buhay mo. Mali. Hindi po ganun yun. Tayo ay isinilang na magmuli mula sa old creation na islipat tayo sa new creation. We have passed from death to life because of Christ. At ang Holy Spirit ay pinagkaloob sa atin upang tulungan ito pong sinful flesh na ito na makalakad sa kalooban ng Diyos. Ang born again, hindi po siya perfect. Perfect siya in a sense because of the finished work of Christ. Pero tayo, sa isang aspeto, dahil tayo ay nasa simple flesh pa, marami tayong kapalpakan, marami tayong kasalanan pang nakukumit. Pero ang lahat ng iyon ay contained na yun kay Christ sa kanyang ginawa. Ang Holy Spirit, dinidisiplina tayo araw-araw upang i-refine tayo, upang tayo ay masanctify, upang pagdating ng huling panahon, tayo ay mapabilang sa glory. Yan po yung nangyayari. Yan po yung content ng gospel na ipinipreach po ng mga apostol. It's not about us. It's about Christ and His finished work on the cross. Yan po yung mga inaccomplish niya. So, ito pong bagong katauhan natin kay Jesucristo bilang new humanity or new creation, hindi po ito yung renovated being. Kung hindi, tayo po ay totally freed from the power of sin. Okay? Tayo ay pinalaya na break na yung cycle of sin sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, kahit na tayo nagkakasala pa, hindi na yon yung pinaka-heart ng puso natin. Iyon po ay yun po yung mga ano na lang po natin yon, yung we committed sin, hindi na po yung intentional sinning.
Kung hindi dahil na lang sa kahinaan din natin o ka-foolishness natin or yung ignorance na lang natin yon. Hindi na yung purposely na noon yung principle of sin na sa atin eh. Nag-enjoy tayo dun sa kasalanan. Na-break na po yun mga kapatid. Dahil sa yung effect nung ginawa ni Christ sa cross. Na-break yung pinaka-body of sin. Yung pinaka-heart. Yung pinaka-principle of sin. Yun po yung winasak ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Okay. So ngayon mga kapatid, ang ganda po ng verse na ito eh. Kasi from dominion of death, okay, so from dominion of sin and death, na-reverse po yun into dominion in life and righteousness. So, ibig sabihin, hindi na yung kasalanan na nagpapatakbo sa buhay natin. Hindi na yung kamatayan, kung hindi yung buhay na ng Panginoong Yesus at yung kanyang katuwiran. Life and righteousness. Tayo ngayon ay nasa ibang dimension na ng buhay. Ang nagte-take dominion na sa atin ngayon ay yung ginawa ni Christ sa buhay natin. We reign in life and in righteousness. Alam niyo po ba yung salitang Felix Culpa? Alam niyo po, isa po yan sa mga manifold na wisdom ng Panginoon. Minsan kung babasahin mo yung Book of Genesis, common na tanong, universal question ng mga tao, bakit pa inalaw ni God ang tao na magkasala? Bakit pa nilagay ni God yung serpent doon sa gitna ng paradise? Sana wala na lang yon. Sana wala na lang kasalanan. Alam nyo kasi, ang wisdom ng Diyos ay napakalawak. Hindi mo malirip, hindi mo kayang matarok ng payak na pag-iisip natin mga kapatid. Isipin nyo, ang ibig sabihin po kasi ng Felix Culpa, the blessed fall. Paano naging blessed yung pagbagsak ni Adan? Hindi ba alam naman natin na yung kanyang pagbagsak ay nag-create ng chaos sa buhay ng tao magpahanggang ngayon. Kitang-kita natin ang kamatayan, ang sakit, ang mga krimen, digmaan, kamatayan, lawlessness ng mga tao dahil sa pagbagsak ng tao. Paano naging blessing yon? Ano pong ibig sabihin ng Felix Culpa? Ang ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos is all-knowing. Bago pa nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, may foreknowledge na siya ng kung ano yung mga mangyayari. Nai-ordain niya na ang lahat ng bagay bago niya pa nilikha ang lahat ng bagay sa mundo. Alam niya na magpe-fail talaga ang tao from the beginning. Bagamat ang unang Adan ay pumasok siya sa mundong ito nang wala siyang kasalanan, he was innocent before sin. Alam na ng Diyos yun na magpe-fail siya. Ngayon, ang isa sa maganda dito ay yung plano ng Panginoon na yung grace ng Diyos ay mas greater pa kaysa doon sa fall of man. Yung inaccomplish ng ikalawang Adan is far more greater kaysa doon sa effect ng sin ng tao. Okay, tignan po natin sa yung testimony ni Apostle Paul sa may 1 Corinthians 15. So it is written, the first man, Adam, became a living soul. And the last Adam became a life-giving spirit. Teka muna. Isipin nyo yung malaking contrast, Si Adan, siya ay tinawag lamang na living soul nung hiningaan siya ng Diyos. Samantalang si Adan ay life-giving, siya mismo yung life-giver. Hindi lamang siya yung may buhay, siya mismo yung buhay.
Siya mismo yung nagbibigay ng buhay. The life-giving spirit. Yan ang pagkakaiba ng dalawang Adan. Amen? So, kaya nga, minsan yung mga tanong na ganito bakit si Jesus Christ nag-resurrect mula sa kamatayan? Diba? Kasi isipin nyo mga kapatid, ang principle kasi ng death ganito. Ang death ay wages of sin. Ang dapat lang patawan ng kamatayan ay yung nagkasala. Sila lamang yung worthy na mag-suffer sa consequences ng sin. Si Jesus Christ wala siyang kasalanan He committed no sin. Nakita naman po ninyo yung mga accounts sa may Bible, even the testimony ng mga writer ng scriptures. He committed no sin. Kahit na nung tinotorture siya, he committed no sin. Natutunan niya magtiwala sa justice ng Diyos. He committed no sin. Kaya nga nung namatay siya, sabi ng kamatayan, wala kang puwang dito kasi wala ka namang kasalanan. Ang kamatayan ay para lamang sa mga taong nagkasala. Siya wala siyang kasalanan Amen? Bagamat siya ay namatay, inako niya lahat ng kasalanan natin, pero natapos na yung sa cross Tapos na lahat yun, yung issue, yung association natin kay Adan, napagbayaran niya na yun in full doon sa may cross, nung sinabi niyang, it is finished. It is done. Nasettle na ni Christ once and for all lahat ng offenses natin against God. Napagbayaran niya na yun in full. So, ibang kwento na yun. Ibang kwento na nung siya ay ibinurol. Bakit siya kinakailangan mag-resurrect? Kasi wala siyang kasalanan Ayaw ng kamatayan sa kanya. Kasi bukod sa wala siyang kasalanan, siya mismo yung buhay. Yung kamatayan, siya pa yung namatay dahil sa kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, yung kamatayan, namatay siya dahil sa kamatayan ni Jesus. Di ba yung irony? The death of death through the death of Christ. Yun po yung isang kahangahangang bagay doon. Yung mismo yung kamatayan. Hindi niya kayang gapain yung buhay, yung source ng buhay, which is Jesus Christ. Kasi siya yung life-giving spirit. Kaya nga sabi nga rin sa may discussions ni Apostle Paul, however, the spiritual is not first, but the natural. Then the spiritual. The first man is from the earth, earthy. So the second man is from heaven. So heavenly. As is the earthly, so also are those who are earthly. So ang taong makamundo, of course, sa mundo siya, di ba? And as is the heavenly, so also are those who are heavenly. Just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. So nakita nyo kung paano, kaya nga associated tayo sa dalawang Adan na ito. Yung ating laman, yung ating physical na katawan, ay associated kay Adan. At dahil sa kanyang kasalanan, at nagkasala rin tayo, mas worse pa sa kanyang kasalanan, mamamatay rin tayo. Pero, yung buhay, dahil sa ating union with Christ, hindi na kayang gapiin ng kamatayan yung buhay. Kaya mas greater yung grace ng Diyos kaysa sa effect ng sin ni Adan. Naiintindihan ninyo mga kapatid? Hindi na kayang gapiin. Yes, tayong lahat mamamatay tayo in due time. Hindi natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan yung taning na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi si God ang nagsiset ng day ng kamatayan natin. Pero hindi na yun ang issue, kapatid. Kasi pag tayo ay namatay, pagkatapos nun, transition lang Lilipat lang tayo sa everlasting life.
Actually, sa atin ngayon mga kapatid, tayong united kay Christ, nasa sa atin na yung everlasting life. At hindi na kayang gapiin yun. Ganon yung effect nung ginawa ng ikalawang Adan. Kaya nga po, yun po yung tinatawag na Felix culpa. Unang-una, yung tao bumagsak sa kasalanan, napaka-ugly yung result ng death. And yet, dumating si Christ para i-reverse yun. At mas glorious pa ang magiging kalagayan ng tao. Kasi hindi lang siya hanggang earth na lang. Magiging heavenly din siya. We bear the image of the heavenly one. Kasi kung wala si Christ, habang buhay, earthly lang tayo. But by virtue of Christ na heavenly, nag-share tayo ng heavenly, ng divine nature. Ang linaw po niyan sa gospel. Doon pa lang sa may Ephesians chapter 2 He seated us up in the heavenly places. Our citizenship is in heaven. Naging heavenly na tayo mga kapatid. Whether you believe it or not. Yan po yung reality ng ginawa ni Christ sa cross. So ngayon, bagamat napakapangit ng yung pagka-crucify kay Christ, tortured, it seems para bang hopeless na nung siya inamatay. Pero after 3 days lang, nakita natin yung victory. Felix culpa po ang tawag doon. It is the wisdom, the hidden wisdom of God sa mga pangyayari. Akala natin katapusan na. Akala natin wala nang hope. Yung pala, nakatago pala doon, yung purpose ng Panginoon, far more greater. Sa akala ni Satan, nagtagumpay siya. Talunan pala siya. Yun po yung mystery, kaya nga importante mga kapatid na makilala mo si Jesus at kung ano yung ginawa niya para sa atin. Importante po yan mga kapatid bilang isang mananampalataya. Yan po yung sinasampalataya na natin kay Jesus. Yung mga katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at sa kung sino siya, ang kanyang pagka-Diyos at kung ano yung inaccomplish niya para sa atin. At ano yung ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay ngayon. Importante yan kapatid. Amen? Pagtuunan niyo po yan ng pansin. Iyan po yung mga nakasulat sa Ebanghelyo na tinuturo po natin. Sabi nga na biruin mo, yung isa sa mga dakilang bagay, yung tayo ay magmamana ng glory. Kasi iba yung glory ng earthly, iba yung glory ng heavenly. Napakalayo yun. It is beyond comparison, kapatid. It is beyond sa riches na kayang i-offer ng mundong ito. Yung glory na marireceive natin kay Christ, which is our ultimate inheritance sa Panginoong Yesus. Di ba? Minsan naririnig natin yung reward system. Pag tayo nagtrabaho sa mundong ito, para sa Panginoon, may reward tayo. Totoo yun. Pero alam nyo ba yun, mga kapatid? Yung reward na yun, si Jesus Christ yun . Sufficient na si Christ na maging eternal reward natin. Kasi it is beyond our human comprehension kung ano yung glory na yon na marireceive natin. Kami nga na mga tagapag-aral magpahanggang ngayon, talagang we were amazed sa mga katotohanan na nakikita namin na glimpse lang, pero kami parang hindi na kami makapaniwala sa mga ganung mga bagay. How much more pag nandoon na tayo, face to face, ma-receive na natin yung mga katotohanan ito. Tatandaan ninyo, ang Biblia ay testimony ng Diyos of what is reality. Tayo buhat ng bumagsak tayo sa kasalanan, out of reality na tayo. Wala na. Ang mga tao, tingnan nyo ang mga politiko, lahat ng pangako nila is based on fantasy, on human imagination. Very far from what is reality. Yung pinag-uusapan po natin ay reality. Testified by God Himself. Kinakailangan pang magkatawang tao ang Panginoong Yesus upang itestimonyo niya ang mga katotohanan nakita niya sa langit. Siya lang ang gumawa nun.
Isa po yan sa mahalagang aspeto kung bakit kinakailangan siya magkatawang tao. Ay para mag-testify kung ano yung nakita niya sa langit. Okay? Kaya nga sabi nga doon sa Colossians chapter 1 verse 26-29, sabi niya rito, that is the mystery which had been hidden from the past ages and generations, but now has been manifested to His saints. Matagal na daw itong naikubli noon pa, pero ngayon ay inihahayag na ngayon sa mga hinirang ng Diyos. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Wow! Christ in you, the hope of glory. The mystery hidden in the past ages and generation, and now being revealed to us clearly by the Holy Spirit. Verse 28, we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Amen. Kaya nga sabi nga rito, no, sa Romans chapter 5, verse 12 to 14. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, so death is spread to all men because all have sinned. So mga kapatid, no, ang pinapakita po dito, ang lahat ng children of Adam are born to sin and death. Okay? Lahat ng associated kay Adan ay destined to sin and to die. So yan po yung tinatawag na legal consequences. Ang unang effect niyan ay yung pagiging sinfulness ng ating mga laman. Okay? Ngayon, hindi lamang naikalat, hindi lamang pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, kung hindi naipasa sa atin from generation to generation. Na-inherit natin ang kamatayan at yung sinful nature ni Adan. Na-transmit natin ito pag tayo nagkaanak, na itatransmit. Hindi nyo napapansin, even yung mga bata, even anak ng mga Kristiyano, ang liliit pa lamang, kitang-kita mo na, maging honest ka lang mga kapatid, no? Kitang-kita mo yung traces ng sin sa mga bata. Minsan, nag-aagaw ng laruan, nang-aasar ng mga bata yan, ha? Kitang-kita mo yung effect ng Adamic sin sa kanila. Kasi iyon talaga na i-transmit kasi. Kahit hindi mo turuan yung bata na magkakasala talaga siya. Kasi nature yan sinful nature yan So ngayon, sabi ng verse 13, for until the law, sin was in the world. So anong pinag-usapan dito? Nung yung law kasi ibinigay kay Moses. Pero ang sinasabi rito, until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Na misinterpret ito ng marami, akala nila na ang sin ay nag-start lang nung ibinigay ang law. Hindi po, kasi wala pa ang law, may kasalanan na So ano yung effect ng sin? Death. Bakit merong sin? Kasi merong law. Kung walang law, walang sin. Kung walang law, walang death. So the fact na nag-reign na ang sin and death, bago pa dumating ang law kay Moses, yung decoded law, nag-reign na yung death. Kaya nga sabi rito, nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come. Okay. So, importante po yan mga kapatid. And then, sabi po ng verse 15 to 16, but the free gift is not like the transgression. So, kinukumpara na kung ano yung grace ng Panginoon, yung tinatawag na free gift.
yung iniregalo ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, yung transgression kasi ay nagmumultiply yan sa buhay ng tao. Pero yung gift ng Panginoon ay mas matindi ang effect. For by if the transgression of one many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. The gift is not that which came through the one who sinned, for on the one hand the judgments arose from the transgression, resulting in condemnation, but on the other hand the free gift arose from many transgressions, resulting in justification. Tingnan ninyo mga kapatid, ang kasalanan, nung pumasok ang tao ay naging na siya, prone na into sinning. Ang tendency niya ay magkasala kasi nandoon yung cycle of sinning. He cannot break it by himself. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, dinestroy niya yung pinatawad niya. Ito yung free gift na pinag-uusapan natin. Gaano kayaman yung grace ng Diyos? Unang-una, nag-provide ang Panginoong Hesus ng atonement for our sins. Una, sinettle niya yung offense natin against God. Pangalawa, pinatawad yung lahat ng offenses natin sa Diyos. Pangatlo, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. He break the cycle of sin sa buhay natin so that yung sin hindi na siya magre-reign sa buhay natin. Kung hindi ang magre-reign na sa buhay natin ay yung kapangyarihan na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ginastify tayo ng Panginoon. Nilinis niya pati yung guilt natin. Pinalaya niya tayo doon, even doon sa ating original sin na He wants to be God. So, tapos pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu so that tayo, mga kapatid, ay makalakad tayo sa newness of life. Hindi lamang yung pinatawad yung ating kasalanan Kung hindi ikaw ay makakalakad ka na in the newness of life. Alam mo, isang napakagandang picture niya yung doon sa Old Testament, sa may tabernacle. Yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, ang makikita nyo sa loob doon, yung law of God. Kaya yun inilagay doon sa loob ng Ark ay para, yun ay testimony ng lawlessness of man, yung law na yon. Nagtetestify yon against sa kahinaan ng mga tao. Right from the very beginning, nung kabibigay pa lang ng Diyos ng law na yon, na-break na agad ng tao yung law. So, ipinakita ng Diyos kung paano yung kanyang habag sa atin. Yung law na yon, na holy law, ay inilagay yun sa loob ng chest na tinatawag na Ark of the Covenant. At pinatungan nyo ng isang makapal na covering. Makapal na ginto yon, solid gold, na tinatawag na mercy seat. Makapal na ginto yon, solid gold. At doon ay naka-sculpture yung dalawang angels na yung kanilang pakpak ay naka-cover doon sa may ark, and then yung kanilang mga mata nakatingin doon sa may sahig ng mercy seat na cover ng Ark of the Covenant. At doon pinapatak yung dugo. Ibig sabihin yung mga angels na yon, sila yung witness doon sa atoning work of Jesus Christ. So makikita nyo mga kapatid doon, yung effect kung ano yung ginawa ni Christ sa atin. Yung forgiveness, may mga transgressions pa tayo na makukumit in the future. Pero lahat ng iyon ay covered. Kitang-kita mo yun doon sa may Ark of the Covenant. Ganon yung effect ng atoning work of Christ. Hindi lamang yung past sins mo, pati present, pati yung future mo, nandoon na siya, no? As long as ikaw ay nandoon ka sa grace ng Panginoon, ang ating kasalanan is forgiven. Amen? At ibinigay ang Holy Spirit sa atin upang tulungan tayong makalakad sa kalooban ng Panginoon. Makalakad tayong muli doon sa may mga kautusan at muling ma-uphold yung law ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Beautiful.
So yun po yung pinag-uusapan dito na mas greater pa, nag-abound yung grace ng Diyos. Tinulungan tayo na makalakad in dominion. Makabalik tayo doon sa original purpose ng Panginoon. Walking in dominion. Taking dominion in this life through righteousness. Hindi na yung kasalanan, hindi na yung principle of sin ang nag-ooperate sa buhay natin, but the principle of life and righteousness. Nagte-take dominion tayo sa buhay na to. Ang tawag nga dyan sa New Testament, reigning in life. We reign in this life. Hindi na yung sin ang nag-reign over us, but now we reign in life through Jesus Christ because of the finished work of Christ on the cross. Yun po yung effect nun. For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Amen? So yan po yung pinag-uusapan natin. Now, we can now reign in life through Jesus Christ. Amen? Ang kasalanan ay na-resolve na once and for all. Na-resolve na po siya. Kitang-kita niyo po yan doon sa may Ark of the Covenant. Nakapatong na yung makapal na mercy seat na kung saan nandun sa ibabaw yung atoning work ni Christ. So that hindi na yung kasalanan, hindi na yung guilt. Kasi alam nyo ba, ang guilt kasi, isa sa mga effect ng kasalanan ay yung guilt. Ipaparalyze ka ng guilt eh. Marami sa mga Kristiyano na hindi niya naintindihan ng lubusan ng gospel, pag kinain niya ng guilt, lalayo yan sa Panginoon. But now, understanding the gospel and through the power of the Holy Spirit, He gave us the understanding na maunawaan ano ba itong mga ginawa ni Christ para sa atin. Now we can now reign in life through Christ. Kaya nga sinabi nga doon sa gospel and I will remember your sin no more. Blessed are those whose sins are forgiven, whose transgressions are covered. Mapalad yun. Kasi sila lang yung pwedeng mag-reign in life. Kasi hindi na sila stricken by their guilty conscience. They have been set free through Christ. Amen? Ganyan po ka-powerful yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Yan po yung isa sa mga good news. Dapat naiintindihan ito ng lahat ng mga Kristiyano. We are now reigning in life through Christ. At sana ito yung maging principle ng ating buhay as Christians. Hindi na tayo muling magagapi ng ating kasalanan. Huwag niyong hayaan na yung hilain kayo ng inyong guilt palayo sa Diyos. Kung hindi, maisip nyo yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. We are now reigning in life through Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Ito po yung tinatawag na dominion of righteousness. Now, so then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. Wow. Amen? Kasi mabigat na issue yung kasalanan. Amen? Iyan yung sinolve ni Christ once and for all. Kasi ang kasalanan, mabigat yung effect niya sa buhay ng tao. Hindi po siya simpleng bagay. For as through the one man's disobedience, the many made sinners, even so through one man, through the obedience of the one, the many will be made righteous. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay ibinilang na tayong matuwid ng Panginoon. Amen? Regardless ng anuman yung nakikita mong kahinaan mo sa iyong sarili. Ang nag-declare ng right na tayo ay righteous ay ang Ama. Dineclare niya tayo na righteous tayo because of Christ. We are not righteous by ourselves.
Kasi sinful talaga tayo kasi nasa kay Adan pa tayo eh. Pero because yung ating association kay Christ, siya lang yung tanging righteous, na i-impute sa atin yung kanyang righteousness. Kaya tayo ay naging righteous. Mahalaga po yan, kapatid. Pag hindi mo naintindihan ito, kakainin ka ng iyong kasalanan. Unawain nyo, kapatid, yung ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Uulitin ko, marami mga Kristiyano hindi niya naintindihan kung ano yung gospel. Nawa sa inyo, mga kapatid, maging malinaw sa inyo ano ang ebanghelyo. Ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya nag-play ng role ng the last Adam? And then finally, dito tayo magwawakas sa verse 20 to 21. So the law came in so that the transgression would increase. Kasi yun naman talaga ang purpose ng law eh. Ipakita sa iyo, ang law kasi parang mirror natin yan. Diyan mo makikita yung iyong kasi ang law kasi ano yan, iyan yung image ng iyan yung character ng Diyos eh. Makikita mo diyan kung ano talaga, kung ano yung tama at mali yung law. Parang mirror natin yan eh. So, yung law ay witness sa transgression ng tao. Kikita kasi kahinaan ng tao kasi nasa fallen state siya eh. But where sin increase, grace abound all the more. Kasi nga yung habag ng Diyos sa atin, tinutulungan tayo na makalakad tayo. Sinettle niya once and for all yung mga issues natin about sin and guilt. Okay? Siya nagpaparalyze sa atin. So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ, our Lord. Mag-reign na tayo sa buhay na to. Pwede na tayong mag-reign in righteousness. Kasi sinettle na ni Christ yung issue ng kasalanan. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na i-justify yung kasalanan. Ang kasalanan must be killed. Yan po yung term ng Bible. Ang kasalanan must be mortified. Must be put off. Amen? Yun yung dapat na attitude natin. Kamuhian natin ng kasalanan. Pero kung tayo nagkasala, kapatid, we are forgiven. Kaya lumakad tayo sa katuwiran ng Panginoong Yesus. Lumakad tayo, relevant yung role ng law sa atin, kasi diyan mo makikita kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang law, ang basis natin para maunawaan mo what is right and what is wrong in the eyes of God. Okay? Pero nandoon ang grace ng Panginoon sa atin na siyang umaalalay sa atin upang makalakad tayo sa buhay na ito ng may katagumpayan at may katuwiran. Amen? So purihin po ang Panginoon. Nawa sa simpleng mensaheng ito, mga kapatid, tayong lahat ay matuto at tayong lahat ay lalong lumago sa pagkakaunawa natin sa Panginoong Yesus. Amen. Okay, so mga kapatid, tayo pong lahat ay yumuko sa panalangin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po, O Lord. Pwede po bang pakipatay yung mga kapatid, yung mga may mga naka-open po kasi ng microphone, nakaka-istorbo po sa ating panalangin. Pakipatay na lang po yung mga co-host po natin. Okay, magpe-pray po ulit tayo, kapatid. Please po, paki-off po ulit, paki-usap lang po. Okay, mag-pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong habag at sa iyong biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin, sa pagliligtas mo sa paamin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ama, kinikilala po namin na dakila ang kanyang ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo at inako niya ang lahat ng aming mga kasalanan. Tinulungan niya kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan upang kami ay makalakad, O Lord God, at may reconcile sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa Panginoong Yesus na siya pong tumayo na bagong head of the humanity. Salamat po at iniugpong mo kami sa Kanya at kami, Panginoon, ay nakareceive ng buhay dahil sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan at salamat din po, Panginoong Diyos, sa lakas na ibinibigay mo sa amin
upang kami ay mag-reign sa buhay na to. Mag-take dominion kami, Panginoon, sa buhay na ito sa pamamagitan ng iyong biyaya. Pagpalain mo po ang nakikinig sa gabing ito at kami po ay patuloy mong kahabagan at patawarin sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa iyong ebanghelyo. Bless us all in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, po pwede po bang paki-on ang inyong mga microphone, ang inyong pong mga camera? At tayo po ay magpipicture taking lang po. Okay. Marami pong mga kapatid natin nakakalimot, naiiwan naka-on yung microphone. Please po maging aware po kayo doon kasi naririnig po kayo rito. Lalo kaya nagpe-pray tayo, rinig na rinig yung mga microphones ninyo. Paki-open po ang inyong pong mga camera. Picture taking po tayo. Okay? Isa po ha, saglit lang po, meron pa pong isa po.